Pero meron kasing sinuggest si Boss Take na mainit na topic. Oo. Pwede bang sabihin dito yung Pwede bang sabihin dito yung word? Baka maano tayo, i-bleep out nyo na lang. Ano ba yun? Yung MJ Oo, ba? si MJ. MJ. Si MJ. MJ. Si MJ. Si MJ. Alam naman natin yung kwento nun, di ba? Nitong nakaraan. Hindi, pwede man yata mabanggit damo no? Damo. Pwede ring damo, Damo. Ayan. Yun nga yung nangyari doon sa Senado nung nakarang araw. At talagang malaking issue ngayon yan sapagkat yung stop daw di umano ni Robin Padilla na si Nadia Montenegro, yes. ang siyang parang naaktuhan na gumagamit ng damo na ang kanyang palusot daw vape daw yon. Sabi ko naman sa aking opinion, ang damo kasi na gagawa na ring ilagay sa vape, ginagawang juice. Pwede pa rin Boss, paano mo na alam? Kasi magaling ako talagang manaliksik sa mga ganyang bagay. Research lang. Hindi, pero sa akin maputol ko lang kasi yung nakahuli rin ata yung yung Sergeant at Arms ng Senado. Pero kasi mga dating militar din yan, mga dating pulis din yan Alam nila yung amoy ng ng damo. So yung sinabi nung una ni Nadia, air freshener daw. Tapos naging vape. Hindi mo maluloko yung mga yan kasi mga dating pulis yung mga yan Correct. At saka hindi pa pala yung OSA lang Yung una sinumbong sa OSA, yung first instance. Nakadalawang beses pala. So yung pangalawang beses ang nakahuli naman, eto matindi. Stop ni Ping Lacson, ni Senator Ping Lacson. Kaya malaking issue. Coach, syempre alam naman natin nag-aaral ka ng more on law, no? Pero yung stop nila Senador Robin Padilla, pati siya, buong office niya, hindi pwedeng pilitin na magpa-drug test. Hindi pwede. Pero, bilang delikadesa, pwede silang manggagaling na kay Senador Robin, wag na kay Kis Escudero dahil siya ang Senate President. Manggaling sige, ako mismo mag-uutos sa lahat ng staff ko, sama na ako. Magpapa-drug test kami na kung saan ang kinakailangan ang makuwang resulta substance ng damo. Dapat gawin nila yan. Pero kung hair follicle, mas maganda. Sa akin Ngayon, coach, kapag parang back to you yan mga tol, kapag hindi pumayag silang lahat, ay questionable yan. Questionable talaga. Sa akin, pero hindi pipilitin, Hindi pipilitin. Bawal yun. Ito yung tanong ko, Coach. Paano kapag sinabi ng Senate President, kunwari lang, may himala, o meron tayong bagong rules, o drug test lahat, o random, pwede ba yun? Well, depende kay Senator Cheese. Kung gagawin niya nga yun. Kung gagawin niya. Pero hindi covered data ng rules yung mandatory drug test. Bawal talaga, hindi kasi talaga voluntary kasi talaga ang drug test. Actually naglabas na unless dati for employment. Ang Korte Suprema niyan dati, di ba? Hindi siya pwedeng gawing mandatory. Maski nga sa election, hindi pwede. O yun, saan kayo? Sa akin hindi delikadesa dapat na itawag doon na kailangan hiya. Mahiya naman sana. Kasi sa haba-haba ng panahon na binanat nyo kay Pangulo na magpa-drug test kanyo, na wala naman kayong maikonek kahit na tulad nito sa nangyari kay kay Nadia na stop mismo ni Robin Padilla. Correct. Konektado Stop mo yan Yan na. Sabi nga ng mga lolo't lolo natin, sabihin mo sa akin kung sino kasama mo. Sasabihin ko kung sino ka. Di ba? Kasabihan yan At ang naglabas ng pangalan ni Mrs. Nadia Montenegro, hindi social media, hindi mainstream media, yung mismo OSA. Senate. Yeah, OSA mismo. Office of the Senate Sergeant at Arms. Kaya yun. Yung alam nyo, nakakatawa kasi dito, itong grupo na to sila yung palagi nila sinasabi na magpa-hair follicle test yung presidente. Tapos sila pa yung magkakaroon ng ganyang issue at yung malupit dito, oy Chris, may isang vlogger. Umamin. Yung isang vlogger umamin na nag-MJ din. Tapos sabi niya, kultura daw ito sa Baguio. So siniraan pa yung Baguio University. Hindi, sabi niya pa, UP Baguio pala. Common daw ito sa UP Baguio. Common daw tapos Dinamay, ito pa sabi niya. Kapag hindi karon ng hindi kayo cultured, hindi kayo social, something to that effect. Siguro tanungin natin si Libayan kasi taga Baguio yan Di ba?
Hindi, totoo, di ba? Oo. Tanungin natin, saan ba nag-graduate si Libayan? Saan ba? Sa Baguio ba? Tsaka O si, ano? sa St. Louis ba? Ano, hindi natin alam, no? Pero tanungin natin, baka alam niya na kultura rin talaga, di ba? Malay natin. O Mayor Magalong, Mayor baka Magalong. naman, no, alamin mo, kultura pala sa lugar mo Correct. to. Ay, Diyos ko. Di ba? Akala ko anti-corruption siya. Hindi, mamaya na siya. Mamaya na siya. Sige, boss Chris. Isipin mo, according sa mga didilis, ano lang daw yun, parang common lang daw doon sa UP Baguio. Pero kung yung issue na yan kay Pangulong Bongbong, Yari tayo. alam na yung balat Oo. nila kay PBBM. Wala. Araw-arawin nila yan. May minuto binabanatan. Ganun Oo. yan. Tsaka ito pa, maputol ko lang, no? Kasi last year kasi pinapanood ko minsan yung mga yan eh. Sila yung nagbabanggit na pag-adik kailangan tsugihin na. Kaya tama yung tokhang eh. Ayan ang logic nila eh. Correct. Di ba? So, kung ganun pala, ibig sabihin walang karapatan magbago yung gumagamit. Eh, paano siya? Di dapat matagal na pala siya chinugi pala. Kasi, yung MJ illegal yan eh. Correct, it's illegal. illegal yan eh. Yun yung punto nun kasi. Kahit it's hindi yan tungkol sa pagiging cool, hindi yan tungkol sa pagiging cultured. Kung nasa Amsterdam ka, walang problema. Okay yun. Kung nasa Thailand ka, walang problema. Pero dahil nasa Pilipinas ka, wherein punishable ang under the Comprehensive Dangerous Drugs Act, yung pagbebenta ng droga at illegal ang paggamit ng droga, ba't mo sasabihin na gumagamit ka? Kaya nga. Siguro dapat parusahan na nila yung sarili nila. Dahil yun ang gusto nila mangyari kay Presidente, parusahan daw. Wala naman silang naipapakitang prueba. Ebidensya. Sila mismo umamin na. Ngayon may prueba kayo sa sarili nyo. Parusahan nyo yung sarili nyo. Tsaka nakakaalarma yung sinabi nung didilis vlogger na Napangalanan na babae. ba natin yung vlogger? Wag. Wag sisikat. Nakakaalarma kasi sabi niya, in-address niya sa common daw sa UP Baguio. Yun nga. Naku, sana makarating sa UP Baguio yan kasi isipin mo ko UP Baguio common daw sa inyo ang Correct. Shoutout mo na po si Mayor Magalong. Shoutout mo na. Ay, shoutout natin si Mayor Magalong. Napakahusay na mayor ng Baguio City. Mayor! Favorite ko yun eh. Parang sinasabi nung isang vlogger na kakampi ni Libayan, parang ordinaryo na lang, kultura. Cultured daw, cultured. Cultured na yung pagdodroga dyan sa may UP Baguio. Payag ho ba kayo nun? Di ba? Dapat may magsalita sa UP Baguio. Correct. Hindi na. Si Magalong na mismo, kontra din sa droga yan eh. Kontra droga ba siya? Oo. Bakit Ayaw ganun? din niya eh. Bakit naman ganon, Mayor Magalong? Ba't Diba? meron drugs sa UP Baguio? Baka mamaya sabihin ni Libayan cultured din niya sa mga rakista. Aba, teka muna. Rakista ba siya? Hindi ko alam. Hindi ko alam ha. Oy, nagigitara. May gitara sa likod eh. Nagigitara. Nagigitara Okay, siya. okay. Sa bagay, yun na pala yung senyales ngayon ng rakista. Basta may gitara ka, rakista ka na. Hindi, baka hindi lang sumikat siguro. Walang hindi nagkaroon ng karir. Pero ano masasabi nyo dun sa pinag-leave of absence lang si Ma'am Nadia Montenegro? Ayun na nga. kwento nila sa pagong. Ganito lang kasimple yan. Bakit kailangan ganun lang yung gawin? Nandyan na nga, akto na. Kung gusto nyo talagang linisin yung pangalan nyo, dapat ura-uradan. Sige, gusto nyo magpa-drug test ako ngayon eh. Correct. Tama, di ba? Oo. Kahit si Robin. Correct. Oo nga pala. Exactly. Oo. Ito, Correct. Command responsibility yan eh. Tama. Coach, may napansin ako, mga brother. Bakit, kanyo? Alam nyo, kapag ka naka-Meridian, ayos sa akin pagsasaliksik, food trip. Di ba si Robin nagmumukbang doon sa Senado? Oo, panay kain eh. Lap trip. Kain Di ba, na- tignan nyo, tawa ng tawa lang tawa ng nga tawa. Nako. Sabi ni General Torre, kapag ka daw, Pumapangit. nagdodroga daw ang isang tao, kahit artista pa, kahit gwapo, kung dati kamukha ko si Robin, ngayon kamukha ni Pugak eh. Pumapangit daw, sabi ni General Torre. Pangapangit eh. So, ibig sabihin may senyalis si Robin. Parang ganun. Nagsusuklay. Hindi totoo. Nagsusuklay pa ng bigla. Nagsusuklay pa nga na slow motion, di ba sabi nga ni Robin? Di ba? O parang So lahat ng sinyalis kasi na kay Robin. Hindi naman namin sinasabi na eksaktong nagdodroga si Robin ha. Di natin sinasabi yun. Kaya lang yung mga nakikita natin na palatandaan, nakikita at napapanood natin lagi eh. Oo. Food trip, lap trip. Di ba?
Nasa kanya eh. Mahirap magsalita, sir. Baka mamaya ma-libel tayo dito. Hindi naman, hindi. Ay, yun lang, palatandaan ng sinasabi natin. Hindi natin, ulitin Hindi ko lang. kasi siya yung may issue kasi. Opisina Kasi niya mismo. diba? Opisina niya may issue eh. Kasi baka isipin ng taong bayan na magka-jamming sila ni Nadia kung totoo yan. Tsaka Diba? pinaprotektahan. Oh. Yun nga yung dating. Kasi bakit pinag-leave of absence? Bakit hindi mo muna, bakit leave of absence? Bakit hindi suspension? Kasi kung pwede mo naman siya i-ano preventive suspension eh. Siguro. Diba? Ang mahirap kasi doon, coach, no? Tayo kasi mga Pilipino mabilis makalimot eh. Baka mamaya next month makalimutan na natin yung nangyari kay Nadia. Nandyan na lang siya. Oh, nandyan siya ulit si Nadia. Si Nadia nandyan ulit. Ako tingin ko kaya siya nilib of absent na. Tingin ko iniwas na sa media. Posible. Iniwas na sa issue. Posible. Kasi the more na makakaladkad yung pangalan ni Nadia Montenegro, sabit siya eh. Kaya ano yon. Right. Pero hintayin natin yung investigasyon nung Siyempre. mga otoridad dyan. Bahala na sila dyan. Makikichismis due na lang tayo process. pagkatapos. Yun na nga sabi ni Takero, baka makalimutan, magulat na lang tayo, Nadia. Correct. Nadia jamming na naman sila. Nadia jamming na naman. Sige, move on daw tayo. Sa delikado rin yung topic natin, guys. May mga kinakabahan. By the way, the views and expressions, opinions are not of management and Radyo Pilipinas. They're Correct. solely of us, the vloggers. Opinion lang ho namin yun. Kami lang yun. Kami lang po. Alam niyo po, ang galing ng sinabi dyan ni Takeru na paano kung magkaroon ng random drug testing dyan po sa Senado. So, eto bang kasi eto si Nadia Montenegro ay nag-resign na po. Nag-resign na. So, yung nabanggit ni Takeru, papayag ba ika na magpa-drug test etong si Nadia at etong si Robin Padilla? Yan po yung ating narinig na sinabi ni Takeru. Nangyari po itong topic nila na ito sa show nila sa The Big B. The Big B po yan, hindi na The Big Five. The Big B sa Radyo Pilipinas ay noon pong Sabado. Ngayon, kaninang hapon ay nabalita po na nag-resign na itong si Nadia Montenegro. Lunes po. So ngayon ay araw ng Martes. So syempre, 'di ba? Alam niyo naman ang mga Pilipino malilikot ang imahinasyon. So ako bigla ko lang naisip na baka para na nga makaiwas sa iskandalo nag-resign na si Nadia Montenegro. Tama yung sinabi ni Chris Ulo na baka kaya po pinag-resign na lang. Ewan natin kung sino nagpayo sa kanya mag-resign na siya. Baka po para makaiwas sa mga media, matanong ng media, ma-interview, di ba? At siguro para na rin na maiwasan na mas makaladkad pa ang kanyang pangalan sa issue po na ito ng pagchochongke doon po sa Senado. Ako sabi ko nga sa inyo, ako sigurado ako sa tingin ko talaga kay Nadia Montenegro sa mga pelikula, sa mga kumbaga syempre hindi ko naman siya personal na kilala pero sa aking pagkakatingin sa kanya mukhang hindi po siya nagchochongke para sa akin. Ngayon, hindi kaya siya nag-resign ay dahil dito nga po sa biglaan na pagpaparandom drug testing. Diba? Baka mamaya nga ito kasi meron po tayong narinig na balita. Meron tayong narinig na vlog mula kay Maharluka na meron pong nag-uwi ng chocolate na meron daw pong kana. Galing po ng dahig sa Netherlands. At nabanggit ni Maharluka sa kanyang vlog ang pangalan ni Robin Padilla. So, hindi ko naman sinasabi
na si Robin Padilla ay merong inuwi na chocolate na may kana, at baka nakatikim o nabigyan itong si Miss Nadia Montenegro. So dahil sa nagkaroon ng plano na pagpaparandom drug testing ang buong Senado, mga senador at ang mga tauhan nito, kaya po siguro para sa akin, kaya pinag-resign. Baka mamaya mayroong nabigyan ng chocolate. Kaya po, yan yung aking naisip lang. At sa totoo lang, si Nadia, tahimik ang buhay nito sa showbiz. Kumbaga ngayon, hindi na naman na siya active sa showbiz. At ako nga, kahit nga ako, hindi ko rin alam na nagtatrabaho siya sa opisina ni Robin Padilla kung hindi pa nagkaroon ng ganitong issue. Sa balita po, dinenay niya. Talagang wala daw po. Hindi daw po talaga siya nasita, hindi siya nakausap, wala daw pong nagpunta sa kanilang opisina at nakita siya o nahuli siya na merong ginagawa doon sa kubeta at nagtsutsongke. Wala daw po yan. Etong report din na sinasabi nga po ang unang unang nakaamoy ay parang bantay o gwardiya o saa. Tapos yung pangalawang nakaamoy ay tauhan ni Ping Lacson. Meron yan, mga nakapost po yan sa FB. Ngayon, syempre, dahil nga po tayo ay gusto nating malaman kung ano ang totoo dito, parang malabo na malaman natin ang totoo. Bakit? Kasi nag-resign na si Nadia Montenegro, wala na tayong magagawa. Hindi na siya tauhan ng gobyerno. Hindi na siya tauhan ni Robin Padilla. Siya po ay private person na siya. So, yung pong mga, kumbaga, naiisip natin, mga opinion, lalo na dito sa ating senior na video ng The Big B, parang hindi na natin makikita at malalaman kung ano ang katotohanan. Dahil nga po, pwede nang tumanggi si Nadia na magpa-random drug testing kasi wala naman na nga po siya sa Senate. So, di ba? Kasi tayo, syempre, gusto nga natin katotohanan, transparency. Kung si Nadia ay hindi nag-resign, talagang kahit ako, sasabihin ko, dapat siyang magpa-drug test. Dapat siyang, yung ang makukuhang substance ay yung MJ o yung damo. Dapat niyang gawin yun para hindi magkaroon ng duda ang publiko na ang tauhan ni Robin Padilla ay meron pong ginagawang pagtsutsongke doon sa kubeta. Kaya lang malabo na po. Malabo na po nating malaman ang katotohanan at tingin ko mas pinili na lang po itong ganitong style o ganitong strategy para nga po hindi na maungkat, hindi na makausap at wala na pong maging kumbaga hindi na rin siya makapunta pa ng Senado, wala na, as in talagang putol na ang lahat po ng kaugnayan ni Nadia Montenegro sa opisina ni Robin Padilla. So parang alam niyo naiwan tayo sa ere. Ganun po ang mangyayari kasi hindi na natin malalaman 'yun. 'Di ba? Pwera na lang kung parang mag-i-initiate na lang si Miss Nadia Montenegro na para hindi siya pag-isipan ng masama ng publiko, gagawin niya yung random drug testing. Syempre, hindi na sa Senado, sa iba ng St. Luke's, di ba? O kaya, pwede rin siguro, baka sa PIDEA, o pwede rin siyang, kasi Senado pa rin naman, di ba? Baka pwedeng malibre siya doon, di ba? Sa random drug testing ng Senado. East Avenue yata, East Avenue Medical Center yata yung kanilang magiging kapartner. Matagal na daw may planong ganyan, sabi ni Cheese. Kaya lang,
nagbotohan nitong May 2025 kaya po naudlot ang plano. Pero meron naman daw po. So tignan natin kung 'di ba kung gagawin pa ni Nadia Montenegro yung hakbang na yan. Kung hindi naman pwede, walang problema. Malayang-malaya siya. Saka ako nga sabi ko nga sa inyo, hindi ako naniniwala Pwedeng baka meron pa sa kanyang pinakain. Kasi merong mga pagkain na 'di ba mga brownies ba 'yun? Alam ko meron yung dati parang naging issue 'yan, brownies na merong kana. Tapos yung mga chocolate na merong kana. Malalaman na lang po natin 'yan kung ano ang magiging resulta ng pag-iimbestiga po ng OSA. So, yun lamang po. Maraming salamat Radyo Pilipinas. Suportahan po ninyo the Big B. Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga radyo. Meron din po silang YouTube channel. Yung live nila pagkatapos nilang mag-live hindi na po nila pinopost. Pero sana kada alas 5 po ng hapon, kada Sabado, masamahan niyo po ang aking mga kaibigan vlogger sa kanilang palatuntunan doon po sa Radyo Pilipinas 738. Yeah. So, lamang po mga chup-chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first.